Yan, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapatid at mga ginigiliw naming subscribers dito sa Ayon sa Nasusulat Ministry. No? Ang inyong pong lingkod, Brother Denmar Santiago, ay muli ninyong makakasama sa isang buong orasan ng mga pagtatalakayan natin patungkol sa banal na kasulatan at patungkol sa pananampalatayang Adventista. Muli po, mga kapatid, ang inyong pong maliit na lingkod, Brother Denmar Santiago, ay nagpapasalamat at talaga namang nagbibigay ng kapurihan sa ating Panginoon sapagkat tayo po ay nakapaglingkod muli sa Kanya sa Iglesia ng Lumban dyan po sa probinsya ng Laguna. No, tayo ay nagpapasalamat kay Elder Ronnie Makalatan at sa kanyang buong sambahayan sa pagpapatuloy at pag-aasikaso sa atin ng buong araw po ng Sabat. No, maraming salamat po sa mga kapatiran nating nanonood at sumusubaybay at sumusuporta sa inyong abang lingkod sa programang ito, no. Mapa Facebook man or mapa YouTube, mga kapatid, isa pong napakalaking bagay sa akin na kayo po ay nakasuporta sa ating munting online ministry. No, at bago po tayo magsimula sa ating programa ay ako po ay humihingi ng panalangin ninyo, mga kapatid, sapagkat tayo ay tinawagan ng isa sa mga elder ng Pagsanhan Church dito ho sa Laguna. Ako daw ay inirekomenda na maging layman para sa groundwork na gagawin at crusade na rin, no? Kung sakali sa dito sa Paete Church, dito po sa eastern part ng Laguna, no? At kung hindi niyo po na itatanong, mga kapatid, ang Paete, Laguna ay isa pong napakalaking pagawaan ng mga rebulto at mga imahe ng mga Romano Katoliko, no? So ito po ay isang challenge sa atin, no, or sa ating iglesia doon na talaga namang mga saradong kandado Katoliko ang mga naroon, no. So ang inyong pong lingkod ay humingi po ng panalangin, mga kapatid, na tayo ay matuloy sa imbitasyon ng ating iglesia na tayo ay maging layman. Loobin nawa ng Panginoon na tayo ay magamit sa malaking kaawain ng ating iglesia diyan po sa bahagi po ng Paete, Laguna. No? So yun po ang ating sama-samang idulog sa panalangin sa ating Panginoon sa ating pagsisimula sa programang ito. Naman, mga kapatid, ay tayo ay bigyan ng Panginoon ng bukas na isip upang matanggap ang mga katotohanang ihahayag sa atin ng ating Panginoon. No? Tanging siya lamang po ang makapagbibigay susi at kalinawan sa ating mga katanungan patungkol sa ating pananampalataya. Magkagayon pa man, mga kapatid, kayo po ay aking inanyayahan na tayo po ay magkaroon ng maikling panalangin. Samahan niyo po ang inyong lingkod. Pagkatapos po ng ating pakikinig sa isang awitin mula sa ating hymnal, no?
Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat na aming makalangit na Ama. Panginoon na may likha ng langit at lupa at may-ari ng aming buhay. Panginoon, ikaw po ay napakabuti mo sa bawat isa sa amin. Ikaw po ay aming pinupuri at niluluwalhati, Panginoon, sa mga oras na ito, Panginoon. Sapagkat, Panginoon, sa iyong pag-ibig at habag sa inyo pong lingkod at sa aking mga kapatid, Panginoon, kami po ay nananatiling nakatayo sa araw na ito upang kami po mga anak ninyo ay patuloy po na maglingkod at mag-aral po ng iyong banal na salita, Panginoon. At sa gabing ito, Panginoon, ay hinihingi po namin sa inyo ang aming kapatawaran ng aming mga kasalanan. At gabay na rin po, Panginoon, at siyang iyong Espiritu Santo na isugo sa aming kalagitnaan upang sa gayon, Panginoon, ang iyong salita po, Panginoon, ay mabaon sa aming puso't isipan at ito po ay aming ikatibay ng aming pananampalataya sa iyo hanggang sa iyong muling pagparito. Panginoon, ay kami po ay humihingi, Panginoon, ng bukas na isipan at gayon din, Panginoon, ng malinis na puso na may pagkaloob niyo po sa amin, Panginoon, na matanggap ang mga katotohanan aming maririnig, Panginoon, sa iyo, Panginoon, sa gabing ito. Now, Panginoon, ang inyong pong lingkod ay inyong pong gamiting instrumento, Panginoon, sa inyong gawain po dito po sa online ministry, Panginoon. Panginoon, ako po itago po ninyo sa inyong krus, Panginoon, upang kayo po lamang ang maitaas at maparangalan sa gabing ito, Panginoon, at hindi po ang inyong abang lingkod, Panginoon. At naway ito'y makipagpapala po sa amin na programang ito, Panginoon, ay magsilbing instrumento rin upang makatawag na napakaraming kaluluwa sa inyong paanan, Panginoon. At ito po ang aming sama-sama dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Kristo na aming tagapagligtas. Amen. Okay? So, yan, para sa mga bagong tuktok sa ating programa, no? Kayo po ay nakatutok sa ating episode 14 ng ating munting ministry dito sa online ng ayon sa nasusulat ministry, mga kapatid, no? So, ayan, meron tayong manonood from Saudi Arabia. Ayan, ako. Anong oras na po dyan sa Saudi Arabia kay kapatid na Jane Erespe ng 3A Media. Yan, binabati natin ang mga kapatiran natin sa Advent Biblical International Ministry at gayon din sa mga kapatiran natin sa 3A Media na lagi pong nakatutok at nakasubaybay sa atin. No? So mga kapatid, isa na naman pong kontrobersyal na issue ang ating sasagutin. Lagi naman po, no? Ang inyo pong lingkod ay hindi po kontrobersyal, kundi yung mga usapin na lumalaganap sa loob at labas ng ating simbahan. No, ngayon ay nagkakaroon ng dibisyon at pagkakahati-hati ang mga kapatiran patungkol sa kung ano nga ba talaga magliligtas sa tao. Ito nga ba ay yung pananampalataya na kay Kristo o ang kautusan ng ating Panginoon na nakasulat sa 2 tapyas ng bato na ibinigay kay Moses at sa bayang Israel, no? So, ito po kasi ay dapat binabalance, no? Bilang Adventist, mga kapatid, ay dapat nating malaman ang ating posisyon sa isyong ito na ating pinag-uusapan, no? Napakahalaga, mga kapatid, na tayo ay hindi lumalagpas doon sa opisyal na pamantayan ng ating simbahan, no? So, ito po ang pinagtatalo ng talata at isa sa mga talaga namang kontrobersyal talaga na talata sa Biblia na animo ay parang pundasyon ng mga batikos sa ating mga Seventh-day Adventists, no? Dito po ay mababasa natin, mga kapatid, dito po sa aklat unang Galacia, dito po sa kapitulo 2, versikulo 17, maanong ay basahin ko po muna, mga kapatid, for reference, no? Ang sabi po ganito, mga kapatid, ano? Okay, basahin natin, ano? Okay. Sabi dito, bagaman nalalaman na ang tao ay hindi inaaring ganap sa mga gawang ayon sa kautusan,
maliban na sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Tayo rin naman ay sampalataya kay Jesus upang tayo'y aariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesus Kristo sa gawang ayon sa kautusan. Sapagkat sa gawang ayon sa kautusan ay hindi inaaring ganap ang anumang laman. No? Mga kapatid, ito po ang controversial na talata, no? Na talagang pinagdidiinan talaga nilang hindi ka inaaring ganap sa pamamagitan ng kautusan o sa pautos. Huwag na natin sundin yan. No, sabi, huwag na natin sundin yan. Wala na yan bisa. No, yan ay para sa Hudyo. Hindi yan para sa Kristiyano. Lagi na lang sinasabing ganun, ano? Lagi na lang naririnig nating mga itong paratang na ito sa atin ng mga hindi nakakaunawa at hindi nagbabasa ng banal na kasulatan, no? Mga kapatid, no, unang-una kaya ko nasabing ngayon, yung pagpapalalim ng ating pag-aaral patungkol sa kautusan o pagsunod sa 10 utos. Ito ay dapat na hindi lamang isinasaalang-alang ang iisang talata lang na 40 na basa natin sa Galacia 2:16 na iyon na hindi ariing ganap ang isang laman sa pamamagitan ng kautusan. Ibig sabihin na itatakwil na natin sa 10 utos. Hindi, mali yun. No? Maling-mali po na isipin na gayon ang dapat nating paniwalaan. Bagkos ito po ay hindi pagkakaunawa ng sinasabi ni Pablo. No? Ganito mga kapatid, establish muna natin. No? So yung paksang ito mga kapatid ay isang napakalawak, no, na usapin patungkol sa kaligtasan. No? Pero bago yan mga kapatid, no, turiin, no, at bigyan ninaw sa pamamagitan ng ihati ng ayon sa pagkakasunod-sunod doon sa mga talata, no? Meron tayong tinatawag mga kapatid sa ating pananampalataya na tatlong yugto o tatlong na ng kaligtasan. Ano ho ang una? Ang justification, okay? Ang sanctification at ang glorification. Tatlo po ito, tatlong yugto o pahina ng kaligtasan. Ulitin po natin, justification, no, o pag-aaring ganap. Kalawa ay sanctification, pagpapakabanal, at glorification, ang pagkakaroon ng katawang maluwalhati na ibibigay po yan kapag tayo'y nasa langit na. No? So, ayan, no, binabati natin si kapatid na Angelo Peria, no? Ayan, so magandang gabi sa iyo kapatid, ano? Ngayon, umpisahan po natin, no, ang unang yugto ng kaligtasan, no? So sabi nga natin, mayroong tatlong yugto ng kaligtasan. Ano nga po una? Justification, ito po ang una. No, sa unang yugto ng kaligtasan mga kapatid, no? Dito natin mababasa, no, dito sa ikalawang Korinto 1:10, no? Ang sabi dito sa ikalawang Korinto 1:10 na tayo'y naman dahil sa kanya ay nangaligtas, no? At sa gayong lubhang malaking kamatayan at, no, nagliligtas naman, no? Ayan, no, nagliligtas sa inyo, no? At ano sabi, na siya na rin namang magliligtas pa sa atin. No, tandaan po natin, no, may binabanggit tayong tatlong yugto o pahina ng kaligtasan. Ang una po ay nangaligtas, no? Talagang ligtas na kapag tinanong ka, ikaw ay ligtas na ba? Ligtas ka na, no? Ang ikalawang yugto ay nagliligtas, no? Sabi dito sa talata na ikalawang Korinto 1:10, nagliligtas. At ang ikatlo ay glorification, na magliligtas. Ano, yan po ang ating batay po dyan sa talata, ating pagkakaunawa, yan po sa talatang ibinigay ni Pablo. Ngayon, mga kapatid, palalimin pa natin, ano,
Yung salitang nagligtas, no, o ito po ay nakahanay sa past tense, no, past tense po ito mga kapatid, ay ito po ay tumutukoy, no, tumutukoy sa justification, no. Ito ay paniniwala, no, na ang biyaya ng Diyos ang siyang magpapawalang bisa sa lahat ng kasalanan sa pamamagitan ng pagsisisi, pananampalataya at paglubog sa kasalanan o bautismo o yung immersion, no? So, ito mga kapatid ay isang kaloob, no? Isang kaloob ito ng ating Panginoon na walang anumang kapalit, walang kondisyon, walang requirements, walang pagtatanggi, no? Ang kailangan lamang ay sundin. Hindi kailangang gumawa ng anuman upang matamo ang kaloob ng banal na Espiritu, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya. No, ito ay ang bahagi ng katotohanan na natagpuan natin sa mga banal na kasulatan. No, so dito mga kapatid, pagka sinabi nating justification, tayo po ay nangaligtas sa biyaya, no? Basahin po natin itong talatang ito, no? Dito po sa aklat po ng Efeso. Tingnan po natin, ididiin ko po itong mga bagay na ito. Sa talata po ng Efeso 2, no, kapitulo 2, versikulo 8, ganito po ang ating mababasa, no? Sapagkat sa biyaya kayo ay nangaligtas, sa pamamagitan ng biyaya, at kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng iyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, kundi, no, upang walang ang sino man ay ang magmapuri, no? So dito mga kapatid sa Efeso 2:8, no, ano po ang sabi? Sapagkat tayo ay nangaligtas, no, ulitin natin, tayo ay nangaligtas sa biyaya, no, sa pamamagitan ng pananampalataya, no, at hindi sa pamamagitan ng ating sarili. Ibig sabihin mga kapatid, wala tayong gagawin. Sa unang yugto ng kaligtasan, wala tayong gagawin. No, wala tayong bahagi, ito'y lahat gagawin ng ating Panginoon. Bakit? Unang-una mga kapatid, no, ano ho ang bahagi ng Diyos Ama sa bahaging ito ng kaligtasan? Pakinggan niyo ho ang isa pang sinasabi ni Pablo dito sa gayong aklat pa rin. Sa Efeso, sa kapitulo 1 at versikulo 4, ganito ang ating mapakikinggan, no? Kayo'y itinalaga, okay, sabi dito ayon sa pagkapili niya sa atin, sa Kanya, yung Kanya kay Kristo, bago itatag ang sanglibutan, upang tayo'y maging banal at mga walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Tayo'y itinalaga sa sa pagkupkop upang kanyang maging mga anak sa pamamagitan ni Hesukristo ayon sa kalooban, ayon sa kabutihan ng kanyang kalooban, no? So ito po ang sinasabi, no, patungkol sa Ama. Tayo ay pinili niya nang dahil sa ating Panginoong Hesukristo, tayo ay pinili niya, no? Sa madaling salita mga kapatid, ang isang tao ay napipredestine lamang kapag pinili niya si Kristo. At kung pinili niya si Kristo, pipiliin niya ring maging banal. Ang problema ito, balikan natin yung Efeso 2:8. So ayun po ang bahagi ng Ama. Ano naman ang bahagi ng anak, which is ito ang di maintindihan ng maraming Adventist, no? Basahin po natin ang aklat po ng Galatia, no? Ay sana maintindihan po natin ito, no, ng mabuti. No? Galatia, talatang 2, versikulo 20. Ganito po ang sinasabi.
Kapitulo 2, versikulo 20. Ganito sinasabi mga kapatid. No? Versikulo 20. No? Ako'y ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ibinubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili ayon ng kanyang sarili dahil sa akin. No, dito po sa talatang ito ng Galacia 2:20, mga kapatid, ang sabi ay pananampalataya ng Diyos anak. Maliwanag ho. Kaya ho wala tayong bahagi. Bakit? Anong bahagi natin? Ito mga kapatid. Ang kaligtasan sa unang bahagi o unang yugto, unang pahina ng kaligtasan ay walang gagawin ng tao sapagkat ginawa ng ating Panginoon. No? Ang pananampalatayang mayroon tayo ay pananampalataya ni Kristo. Hindi ito sa atin. Kaya maliwanag ang sabi ni Pablo, no? Tayo'y nangaligtas sa biyaya sa pamamagitan tayo nangaligtas sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito'y hindi sa atin. Ito'y kaloob ng Diyos, no? So dapat maintindihan natin ito sa gayong paraan, mga kapatid, na kung paano natin binabasa ang banal na kasulatan. No, ay maliwanag naman ho kasi na yung kaloob ng ating Panginoon, yung una, yung biyaya, ikalawa, yung pananampalataya. No? Ang sabi doon, ito'y hindi kaloob sa atin. No? Ikatlo, ano ang ikatlo? No? Sabi doon, sapagkat sa biyaya tayo'y nangaligtas. No? Pangatlo ay ang kaligtasan. Wala talaga tayong bahagi dito sa unang yugto ng kaligtasan, no? Tinatawag nating justification. Ngayon mga kapatid, yung salitang inaaring ganap na matuwid, no? Kung ikaw ay inari lamang na matuwid, no? Kapag sinabing inaaring ganap, hindi ka talaga matuwid, inaari lang. So, inaari lamang, hindi ka pa matuwid. O po sabihin, dahil na nampalata kay Kristo, ligtas ka na. Ang sabi, inaaring ganap. Hindi pa ganap na hindi pa ganap na banal, inaaring ganap. Wag kasing iniisip na kapag ka inaaring ganap, ligtas na. Walang ganon. No? Oh yes, ligtas ka pansamantala. Mamaya, sasalubungin natin yan, papaliwanag natin ng mas malalim ito, no? Sabi dito, no, ang tawag dito mga kapatid ay imputed righteousness of Jesus, no? Itong imputed righteousness of Jesus, mga kapatid, na ikaw ay inaaring ganap na dana, inaari, hindi ka pa ganap. Inaari pa lamang, no? Ibig sabihin, no, hindi ka pa talaga ligtas, no? Okay. Ngayon, sabi dito, ang salitang ito, no, yung biyaya, ay hindi karapat-dapat sa atin, no? Itinuturing lamang tayong makatwiran sapagkat likas ng tao na makasalanan or sinful being, at sabi dito ay masama pa nung ipinaglihi ng kanyang magulang. Ibig sabihin, ang nagpapabanal sa atin ay ang ating Panginoong Hesukristo, no? Hindi po ang ating sarili. Ulitin natin, ito po ay imputed righteousness of Christ. Kasi hindi mo nga pwedeng pipiliin ng Diyos at magkatapos ay sasabihin mo ikaw ay nananampalataya. No! Ulitin natin, ang pananampalatayang ito na ikinabubuhay ko ay dahil sa anak ng Diyos o sa anak ng Diyos, sabi sa Galacia 2:20. Ito ay pananampalataya ni Kristo. Hindi ito iyo. Hindi ito kaloob mo. No, ngayon, ang tao nalublob, no? Nalublob sa kalikasang makasalanan.
no, ayon po sa Biblia, no, dito po sa Kapitulo 51, versikulo 5 ng Aklat ng Mga Awit. Sabi po ay ganito, no? Pakinggan po natin, no? Narito ako'y inanyuan sa kasamaan at sa kasalanan ay pinaglihi ako ng aking ina. No? At dito pa sa Roma 3:23, no? Sapagkat ang lahat ay nagkakasala at hindi nga nangaabot sa kalwalhatian ng Diyos, no? At meron pang mga iba pang mga talata, no, gaya ng Isaiah 64 verse 6, no? Sapagkat kaming lahat ay parang basahang marumi, no? Ang lahat ng aming katwiran ay parang basahang marumi. Yan. So, yan ang sabi ni Propeta Isaias, no? So, ano pa, no? Dito sa Roma 3:19, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa, no? So, sa madaling salita, mga kapatid, ang tao, siya ay sadya o nabubuhay na masama, inherently evil, no? Wala siyang magagawang mabuti sapagkat ang kanyang puso ay masama, no? Ayon ho kay Propeta Jeremias sa Kapitulo 17, versikulo 9, no? Yun po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ngayon pa man, mga kapatid, siyempre, ang gospel ay hindi maaaring maging bad news. No, si ano lang naman ang nagsasabing bad news eh. No? So, hindi ko na babanggitin, pero alam niyo na, kilala niyo na kung sinong kalbo yon na nagsasabi na yung three angels message ay bad news. No? Kilala niyo na yon. Basta tayo, ang gospel natin hindi bad news, hindi rin sumpa. No? Ngayon, so gaano man kasama ang tao, maging ito ay hinusga ng buong mundo, kahit hinatulan na ng korte, halimbawa sa higher courts, no, tinatawag nating investigative judgment, no? Sa investigative judgment, mga kapatid, kahit ikaw ay sinabi nating guilty beyond reasonable doubt, no? O ito ay pinaparusahan sa loob ng kulungan, hindi ibig sabihin nito, mga kapatid, na tapos na ang hatol, no? Bago mo tanggapin ang alok na kaloob ng Diyos sa kaligtasan, sapagkat kung ang tao, mga kapatid, ay magsisi sa kanyang mga kasalanan at sumampalataya kay Jesus at magpabautismo, sa anong paraan ay hindi ka itataboy ng ating Panginoong Jesus. Sa madaling salita, mga kapatid, kapag ka ikaw ay nakakulong, nakapiit sa pagkakasala, ikaw ay naalipin sa kasalanan. Subalit, ikaw ay lumapit sa lawyer. No, sino yung lawyer natin? Si Kristo ang tagapagtanggol natin. Ika nga sa kanta, di ba? Jesus is our Redeemer, Defender, no, and King. No, siya ang ating tagapagtanggol, no, doon sa harapan ng ating makalangit na Ama, mga kapatid. Subalit, kung ikaw ay mag-iiba ng lawyer, matatalo ka. Yan. Kaya mas maganda pag-aralan natin yung investigative judgment at saka itong heavenly sanctuary. No, kasi itong heavenly sanctuary, mga kapatid, it makes even to the Calvinism and into the Arminianism. Tayo po ay nasa gitna ng dalawang theological framework na ito, no? Na Calvinism and Arminianism. No, ngayon, pag ang tao ay sumampalataya sa ating Panginoon, no? Sabi dito sa Juan sa 7:37, sabi ganito, no? Ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay magsisilapit sa akin, at ang lumalapit sa akin sa anumang paraan ay hindi ko itataboy. Yan maliwanag ang ating Panginoon dito sa talatang ito, no? Ngayon din sa Gawa 2:38, sinabi ni Pedro,
no? Magagsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo, no? Mapapatawad ang inyong kasalanan at tatanggap kayo ng kaloob ng Espiritu Santo, no? Ano pa ang sabi ni Pablo? Pablo naman, ikalawang Korinto 5:17, no? Kaya kung ang sino man ang nakay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na at narito ako'y pawang naging taong bago. No, ayan. So, ito ay patunay na ang isang tao kapag siya'y lumapit sa ating Panginoon, doon pa lamang, mga kapatid, no? Doon pa lamang siya magiging banal. Ang bahagi lamang ng tao sa unang yugto ng kaligtasan ay piliin niya ang ating Panginoon. Yung kalayaan naman kasi sa pagpili ay hindi inaalis ng ating Panginoon. Subalit ang kaligtasan ay tanging sa Diyos lamang ito, no, mga kapatid. Ito po, it makes us humble. This is the reason why we should humble ourselves up unto God, because God is the sole savior of humanity. No, He is alone who can save us from the bandage of sin and death, mga kapatid. No, so ito inawa, no, yung ating unang yugto ng kaligtasan ay naunawaan talaga ninyo at talaga namang masikap kayo na nakikinig sa ating palatuntunan o programa ngayon, ay kayo rin ay nagkaroon ng kaliwanagan sa wala tayong bahagi, no, dito sa unang yugtong ito ng kaligtasan, no, sapagkat ang Diyos ang gumawa ng lahat at pinagmumulan ng kaligtasan ng tao. Ang ating Panginoon ay pinako sa krus upang ang tao ay maligtas. Yun naman po ang purpose ng ating Panginoon. Ano? Ngayon, puntahan po natin, mga kapatid, okay? Puntahan naman po natin layunin, no? Yung layunin ng ating Panginoong Hesus sa mundong ito, no? Gaya ng ating sinasabi, no? So, ang layunin ng ating Panginoon ay hanapin at iligtas ang mga nawawala sa kulungan. No, gaya na lang po ng ating mababasa dito po sa aklat po ng Mateo sa 1:21, ganito po ang sinasabi. At siya'y nanganak ng isang lalaki at tatawagin ang kanyang pangalang Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan at kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. No? Dito rin ho sa Lucas 19, sa versikulo 18, ganito sabi, sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala. No? Dito, mga kapatid, ay nauunawaan natin na sa unang bahagi, unang yugto ng kaligtasan, ang ating Panginoon lamang ang siyang gumagawa, no? Or ang ating Panginoong Diyos kasama ang Ama at ang Espiritu Santo ang siyang gumagawa ng bahaging ito ng kaligtasan para sa atin, no? Ngayon, mga kapatid, no, tayo ay niligtas niya sa ating kasalanan or sinful nature, no? Inilibing tayo sa tubig sa pamamagitan ng bautismo na kasama si Kristo, no? So dito, mga kapatid, hindi po nagtatapos ang kaligtasan, no? Baka isipin ng marami ay kontento na sila sa naging sakripisyo ng ating Panginoon, no? Hindi po 'yun gayon kadali, no? Sapagkat ang tao, dahil nga siya'y makasalanan, no? Dahil siya'y makasalanan, gagawa pa rin ng kasalanan. Tandaan po natin, ang justification ay inalis ang penalty
no? Tinalo ng ating Panginoong Kristo ang kamatayan para sa atin upang ang sinuman, mga kapatid, ay hindi na magdaan sa kamatayan, ngunit bubuhay na maguli ng ating Panginoon. No, ito po ang maliwanag po sa banal na kasulatan na ating tinatalakay ngayong gabi ito. No? Punta naman po natin yung ikalawang yugto. Pero bago po yan, mga kapatid, para sa ating mga nanonood sa ating programang Ayon sa Nasusulat, nais ko po kayong tanungin, kayo po ba ay naliliwanagan na patungkol doon sa unang yugto ng kaligtasan o tinatawag nating justification? Wala tayong bahagi sa prosesong ito na tanging ang banal na santatlo lamang ang siyang gumagawa ng ating kaligtasan sa unang yugtong ito ng ating kaligtasan, no, or first phase of salvation, ang justification, mga kapatid. No, so comment down below kapag ka po meron kayong katanungan, no. So kung wala naman po, mga kapatid, tayo ay dadako sa ikalawang bahagi, no, ng kaligtasan. Ito po yung tinatawag nating sanctification, no. According po dito sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 3, no? Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos sa makatuwid bagay, no, ang inyong pagpapakabanal na kayo'y magsiilag sa pakikiapid at ang bawat isa sa inyo ay makaalam na maging mapagpigil sa kanyang sariling katawan, no, sa pagpapakabanal at pagpapakabanal at kapurihan. No, ayan. So ito po, no, ito ang kalooban ng ating Panginoon, ang tayo ay magpakabanal. No, dito po sa yugtong ito ay tayo po ay may bahagi na. No, tayo ay may bahagi na sa kaligtasan. So ito ay maliwanag, ha. So una, justification, wala tayong bahagi. Dito sa ikalawang bahagi, tayo ay mayroon tayong bahagi dito, ang alin ng pagpapakabanal, no? Dito po sa ikalawang Korinto 1:10, no, ang sabi kasi doon ay nagliligtas. Katulad doon ng ating patnugot na talata, no? Nagliligtas, no? Kapag kasi sinabi nagliligtas, ito ay present tense at pagkasalukuyan, mga kapatid, na ang tao matapos siya tanggapin ng Panginoong Hesus, no, at nabautismuhan, dahil ikaw ay bago ng tao, dapat lamang na tuluyan mong talikuran ang lahat ng iyong masamang gawain at mamuhay ng ayon sa kabanalan, sa salita at sa gawa bilang patunay na isang Kristiyano at bago nilalang, no. So dapat makita sa atin ang bunga ng ating pagkakaligtas sa pag-ibig at katiyakan na nagligtas sa atin si Kristo na iyong sundin ang kanyang kalooban. No, so dito, pagkatapos mong maligtas, ulitin natin, pagkatapos mong maligtas, so tapos ka ng maligtas, ito, mga kapatid, huwag niyo pong kalilimutan ang aking sinasabi. No, pagkatapos mong maligtas, ikaw ngayon ay magpapakita ng produkto o katunayan na ikaw nga ay bago ng nilalang, no, na ikaw ay tinalikuran mo na ang iyong kasalanan at ikaw ay nagbabagong buhay. Kaya naman dito, ipapakita natin yung bunga ng ating pagkakaligtas. Ano ho yung bunga ng ating pagkakaligtas? Ganito po ang sabi ng Juan 14:15. Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Hindi ibig sabihin na ikaw ay naligtas na, babaliwalain mo na yung 10 utos. Ano ba naman yan? No, kapag ka ang isip mo, ikaw ay isang Kristiyano at ang isip mo ay wala nang bisa ang kautusan sa iyo, ang utak mo nasa talampakan. No? Bakit? Sapagkat kung kailan ka naligtas at saka ka lalabang,
Abay, wala akong masabi, grabe yan. Ano? Grabing kakultuhan niyang ganyang paniniwala. Ano? Na pagkatapos mo maligtas, ikaw ay pinabanal ng Panginoon, ikaw ngayon ay lalabag sa utos. Aba, pambihira ka. Kung sino bang Kristiyano ka nag-iisip kang ganoon, hindi ka Kristiyano. Okay. So, dito sa Mateo 7:21, no, sabi diyan, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang nagsisiganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. No? Isa pa, no, mga awit 48:8, ganito ang ating mababasa. Aking kinalulugdang sundin ang iyong kalooban, O Diyos ko, ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. Yan. So maliwanag ho mga kapatid, ano, na pagkatapos mong maligtas, ikaw ay gaganap ng kautusan. Hindi pong maaaring mawawala ang kautusan. Hindi po maaari yun. No, kapag ikaw ay naligtas, ikaw ngayon ay gaganap sa kalooban ng Panginoon. Ano ngayon ang kautusan? Yan. So, maliwanag ho sa atin, ano? So, tayong mga Adventist, itong kautusan ay kaugnayan natin sa ating Panginoon. Ito po'y walang kaugnayan sa kaligtasan, subalit ito ay bunga. Ito ay produkto. Pagpapatunay na tayo ay niligtasan ng Panginoon at tayo ay nagbagong buhay. Hindi na tayo makasalanan at tagalabag ng utos. Tayo ngayon ay naging tagasunod sa utos. No? So maliwanag ho yan, ha? So hindi ho dapat tayo magkakaroon ng hidwang pag-iisip tungkol sa kaligtasan at sa 10 utos, na huwag nating iisipin na ang kaligtasan ay hango sa pagsunod sa kautusan. Subalit ang kautusan ay dapat nating ganapin pagkatapos nating maligtas, bilang patunay na tayo nga ay ligtas na sa ating mga kasalanan. No? So dapat maliwanag sa ating itong bagay na ito, mga Adventist, no? So ayan, no, dapat magkaroon tayo ng kaisahan ng isip, no? Na tayo ay magkaroon ng ganitong pag-aaral, no, sa mga ating pananampalataya, no, upang hindi tayo mailigaw ng sinumang nangangaral diyan na dapat tayo maligtas sa pamamagitan ng gawa, no. Ngayon, no, so dito mga kapatid, inililigtas sa tayo sa kapangyarihan ng kasalanan o power of sin, no. Dito po sa Roma 6:22, huwag nga maghari ang kasalanan sa inyo, no? Ayan. Huwag maghari ang kasalanan sa inyo. At sabi diyan ng talata ay sa inyong katawang may kamatayan upang kayo magsisunod sa kanyang mga pita. No? So, ang trabaho ng ating Panginoong Jesus, no, mga kapatid, sa ngayon o present sa ikalawang yugto na ito ng kaligtasan ay mamagitan at magtanggol sa atin, no? Na huwag tayong magkasala sa kautusan ng Panginoon, sapagkat ang diablo, mga kapatid, ay abala sa lahat, no? Lahat ng oras upang tayo ay kanyang siluin, no? At kanyang biktimahin, dayain at tuksohin sa mga bagay sa sanlibutan. At kung tayo ay mabihag sa kanyang mga patibong, siya na taga-usig, no, sa atin, no, taga-usig, no. Dito papasok ang Panginoong Hesus bilang defender o tagapamagitan natin sa ating Panginoon. No, meron po tayong mababasa na ganito sa unang Juan 2:1. Sabi ho ay ganito, no? Unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 1. Ganito sabi, mamunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay sinulat sa inyo upang tayo'y huwag magkasala.
At kung ang sino man ay magkasala, ay mayroon tayong tagapamagitan sa Diyos, si Hesus Kristo ngang matuwid. No? Meron pang isa, mga kapatid, ito nga mabasa natin sa unang Timoteo 2:5. Sabi dito, sapagkat may isang Diyos at tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, at ito ang taong si Kristo Jesus. No? Ayan po, mga kapatid. No? So, ito ay hango sa heavenly courts, mga kapatid. No? So ngayon, ang tanong ngayon, mga kapatid, papaano tayo o papaano magkakasala ang tao kung walang kautusan? Sapagkat kung ang taong nagkasala ay lumalabag sa kautusan, no? Kung wala naman tayong kasalanan, ano ba't kailangan pa natin si Jesucristo na ating Panginoon? Tama nga naman, no? Saan kanya pagtatanggol, no? Paano siya mamamagitan sa iyo sa Ama kung hindi ka magkakasala? Kaya pag-isipan at pag-aralan natin ang mga sumusunod, no? Halimbawa, no? Ano ba ang kahulugan ng kasalanan, mga kapatid? Ang kahulugan ng kasalanan ay unang Juan 3:4, no? Ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan, at ang kasalanan ay pagsalangsang sa kautusan, no? So ayan po ang sabi, mga kapatid, ng banal na kasulatan, no? Ngayon, ano pa, no? Ang katungkulan ng tao sa Diyos. Ano ba katungkulan ng tao sa Diyos, no? Ecclesiastes 12:13 hanggang 14, ganito sabi, no? Ito. At ito ang wakas ng mga bagay, no? Ito lahat ay marinig, no? Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, no? Pati ng bawat bagay, maging ito'y mabuti o ito'y maging masama, no? Ayan po. So, isa pang bagay na dapat natin konsidera, mga kapatid, ay ang layunin ng kautusan. Ano ba layunin ng kautusan? 2 Timoteo 2:3-6, ganito ang sabi. Ang lahat ng kautusan ay ito, no, mga kapatid, lahat ng kautusan o lahat ng kasulatan, no, sabi dito ni Pablo, no, ay kinasihan ng ating Panginoong Diyos na mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, no, at pagtuturo, okay, ng pagsaway, okay, at sabi diyan, no, pagsamsala, no, na ikatututo sa na nasa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, no? So ayan, Galatia 3:24, no? Ano pa ang kautusan ay siyang maging tagapagturo natin upang ihatid tayo kay Jesucristo, upang ariin tayo ganap, no? Ayan din, no? Roma 7:12, kaya ang kautusan ay banal at ang utos ay banal at matuwid at mabuti, no? Yan. Okay. So, ito pa, no? Ito yung huling bagay na dapat natin i-considera, mga kapatid, no? Sino ang aariing ganap, no? Sino yung aariing ganap? Ang aariing ganap, mga kapatid, ay ito, nasa Roma 2:13. Sapagkat hindi ang tagapakinig ng kautusan ang siyang ganap sa harapan ng Panginoon, ang nagsisitalima sa kautusan, no? Kautusan ay aariing mga ganap. Yan, aariing mga ganap. So yung tumutupad pala sa kautusan, no, ay siyang aariing ganap, no? Sabi dito ni Apostol Pablo, no, Roma 3:31, no, sinusulatan ko kayo, no, ayan, wait lang, no, tama ba ito?
Roma 3:31. Ganito po sabi, no? Niwawalang kaya nating kabuluhan ng kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya, huwag nawang mangyari. Pinagtitibay pa nga natin ang kautusan, no? Yan, so maliwanag mga kapatid, no? Dito, talagang napatutunayan, na ang kautusan ng Diyos ay may bahagi dito sa ikalawang yugto ng kaligtasan, no? So, ang pagsunod pagkatapos mong maligtas ay napakahalaga upang makapanatili ka sa kabanalan ng iyong pamumuhay bilang isang tunay na Kristiyano, no? So ayan po ang mababasa nating maliwanag dito po sa banal na kasulatan, no? Yan. So, tungo po tayo dito sa ating ikatlong yugto ng kaligtasan, no? Ano po ang ikatlong yugto ng kaligtasan? Ito po ititawag nating gloria, glorification, no? Glorification, no? Kalwalhatian, no? So ito, mga kapatid, mababasa natin sa Efeso 4:11 na kapag ang sino man ay ay nagsasalita ay gaya sa mga aral ng Diyos. Kung ang sino man ay sabi dito, kung ang sino man ay nangangasiwa ay gaya ng kalakasang ibinigay ng Diyos upang ang Diyos ay papurihan sa lahat ng bagay sa pamamagitan ni Jesucristo ay sa Kanya ang kalwalhatian at paghaharing magpakailanman siya nawa. No? So ang kaligtasang ito sa yugtong ito ay tumutukoy sa ikalawang pagparito ng ating Panginoong Jesucristo, no? Na ang sabi dito mga kapatid ay ito ay magaganap sa wakas ng panahon, no? Hindi po ito ngayon itong glorification, no? Ito ay ang magmamana, yung mga magtatagumpay, no, ay magkakaroon mga kapatid, no? Magkakaroon ng panibagong katawan, no, na panlangit upang maihanda sila doon sa paninirahan ho doon sa bayang banal na siyang pangako ng ating Panginoon, no? So dito po sa ating pinag-aaralang ikatlong yugto ng kaligtasan, no, yung senaryong ito mga kapatid ay ang lahat na nabubuhay kay Kristo ay papalitan ng katawang katawang walang kasiraan. No, dito po sa unang Korinto 15, no, ganito po ang ating mababasa. Dito po sa unang Korinto kapitulo 15 versikulo 49 hanggang 51. At kung papaano tinaglay natin ang larawang ukol sa lupa, ay tataglayin din naman natin ang larawang ukol sa langit. Sinasabi ko nga sa inyo mga kapatid, na ang laman at dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos at ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi upang lahat tayo ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. No, ito po ang sinasabi ng Biblia sa atin. No, ano pa sabi ni Apostol Pablo? Ang sabi niya sa unang Korinto 4:15, sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon na sa inyo nabubuhay na nangangatira hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi tayo nangasiwa sa anumang paraan sa nangatutulog. No, gayon din na yung mga namatay kay Kristo, no, ay unang bubuhay na mag-uli nang walang kasiraan. According po dito sa ating binabasa kanina ay unang Korinto 15:49 hanggang 51. Ngayon naman ay versikulo 52, no? Ganito po ang ating mababasa, no? Sa isang sandali, sa isang kisap mata, no? Sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat totoong ang pakakak at ang mga patay ay nangabuhay
no, na mag-uli sa walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Sapagkat kinakailangan na ang may kasiraan ay magdala ng walang kasiraan. Itong may kamatayan ay magdala ng walang kamatayan. Datapwat pagka itong kasiraan, sabi diyan, pagka itong kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan, kung magkagayon ng mangyayari ang wikang nasusulat, nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. No? So, yan po, no? So, kaya tama, mga kapatid, na kapag tayo niligtas ng ating Panginoon, no, sa dakilang araw na ito, hindi na tayo magkakasala pa sapagkat papalitan na ng katawan na naayon sa langit. No? So, ito po ang pangako sa atin ng ating Panginoon. No? At dito mga kapatid, ang magiging trabaho ng Panginoong Hesus, siya ay hindi na magiging defender or hindi na siya magiging attorney o abogado sa atin. Siya na ay magiging hukom o judge sa lahat ng tao ayon sa kanilang mabuting gawa or masama man. No, ito ay tama man or mali, guilty or hindi. No, ito ay ang close of probation. Ito po ay pagtatapos ng gawain ng ating Panginoon sa kanyang atoning sacrifice doon po sa makalangit na sanktuaryo. No? Basahin po natin dito sa Gawa 7:31, no? Sapagkat siya'y nagtakda ng isang araw na kanyang paghuhukom sa sanglibutan ayon sa katwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga, na ito ay pinatutunayan sa lahat ng mga tao ng mga buhay nga muli sa mga patay. No? Ito rin po sa Juan, sa 6, no? 35. Oo, at kung ako'y humahatol, ang hatol ko, ayan, ang hatol ko, sabi niya dito, ang hatol ko ay totoo, sapagkat hindi ako nag-iisa, kundi ako at ang Ama ang nagsugo sa akin. No? John chapter 8 verse 18. No? So dito po, maliwanag po ang ating kasagutan, mga kapatid ko. No? Naipaliwanag natin ang tatlong yugto ng kaligtasan. Ang una, ang justification. Dalawa, ang sanctification. At ang ikatlo ay ang glorification. No? Dito po sa unang yugto, ulitin po natin, ay wala tayong kaugnayan. No, sa ikalawang bahagi, narito po ang ating kaugnayan, no, na pagkatapos nating piliin ng Panginoon ay piliin din naman natin siyang sundin sa pamamagitan ng pagsunod sa 10 utos. At pagkatapos, mga kapatid, na patunayan natin na tayo ay napatunayan natin tayo niligtasan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng mga gawang mabuti, ay tutuloy tayo sa glorification sa hinaharap sa pagdating ng ating Panginoon. Sa araw na iyon ay papalitan ang ating sirang pangangatawan, no, sa isang panibagong katawan na walang kasiraan. No? So ito po ang ating nagitugon doon po sa katanungan o kontrobersyal na talata na ating pinag-uusapan. Ito pong nasa Galatia 2:16, no? So, welcome natin yung inyong mga katanungan kung meron man dito po sa comment section, mga kapatid. No? So, sa mga bagong tutok po sa ating programa, kayo po ay aking wini-welcome, at ang ating mga past episodes ay nandun po sa ating YouTube sa aking pangalan, Brother Denmar Santiago. Hanapin nyo lamang po yan sa inyong mga YouTube. At lalabas na po sa inyong mga YouTube itong mga video natin o itong ating YouTube channel, no? So, may mga katanungan ho ba tayo tungkol sa ating pinag-aralan? No? Kung meron po, mga kapatid, ay maanong i-message nyo lang po ang inyong pong lingkod or mag-comment po kayo dito po sa ibaba ng ating comment box, no? Para naman ay ating masagot
at magkaroon ng kalinawan sa atin ang tanong natin sa ating pananampalataya. No? So ayan, no, antayin natin kung mayroon pa mga katanungan. Kung wala naman, tayo ay dadako mga kapatid sa ating pangwakas na panalangin. No? So meron ho ba tayong katanungan? No? Ayan. Para sa mga ating mga kapatiran, no, ngayong darating mo na Sabat ay wala po tayong schedule. So nananawagan po ang inyong lingkod na kung mayroon man mga iglesia diyan na walang speaker, ay maaari niyo pong imbitahan po ang inyong maliit na lingkod, no? At ang tanging condition ko lang naman po ay ang kung ito po ay outside of Metro Manila ay yung aking tutuluyan, syempre ay dapat ay komportable, no? At ayaw niyo naman ho siguro patulugin ang inyo pong lingkod sa malamok at mainit na tulugan. Mga kapatid, hindi ho maganda ho yun, no? Siguro, kung kayo po ang ilalagay sa posisyon gayon, ay hindi niyo po magugustuhan, no? Sa pagkain, mga kapatid, tayo ay vegetarian, no? Wala naman po, hindi po tayo maselan sa pagkain. At kung sa usaping pamasahe, mga kapatid, kayo na po ang bahala pong magbigay sa inyong pong lingkod at gayon din po itulong po ninyo sa aking online ministry, no? Dahil tayo po ay gumagamit ng load dito po at internet connection, nagbabayad po tayo sa ating ginagamit na internet connection, no? So yun po, no, mga kapatid. At sa katapusan po ng Agosto, tayo po ay nandiyan po sa Payatas, Quezon City. No, yung iglesia natin dito sa Quezon City. No? So, abangan niyo po ang inyong pong malit na lingkod sa marami pang mga schedule ng ating pag-ikot at pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng ating Panginoon sa mga iglesia. No? At gayon din yung aking testimonya ng aking pananampalataya at pagbabalik loob sa ating iglesia. No? Ayun yung po mapakikinggan sa aking pagdalaw sa inyong mga iglesia. No? So, gayon pa man mga kapatid, wala akong nakitang katanungan sa ating comment box. Tayo po ngayon ay dadako na sa ating pangwakas na panalangin. Samahan niyo po ko pagkatapos, mga kapatid, ng isang awitin muli galing sa ating hymnal, mga kapatid. Okay, tayo po ay manalangin, mga kapatid. No? Inanyayahan ko po kayo, ipigit niyo po ang inyong mga mata at tayo po ay damhin ang presensya ng ating Panginoon. Panginoong Diyos sa makapangyarihan sa lahat, makalangit na Ama na may likha ng langit at lupa at may-ari ng aming mga buhay. Marami pong salamat sa pagkakataong ito na kami po ay nakapag-aral ng iyong salita, Panginoon. Napakabuti mo po sa bawat isa sa amin sapagkat sa buong araw na ito ay inyo pong iningatan
at inyong pong ginabayan at kami po ay inyong biniyayaan, Panginoon, na napakarami sa araw na ito, Panginoon. Nawa, Panginoon, sa aming ginawang pag-aaral ay kami po ay inyong pinagpala at ito po ay nakadagdag po sa aming pananampalataya upang ang pananampalataya ito ay makaabot, Panginoon, hanggang sa iyong muling pagparito sa hinaharap, Panginoon. Kaya naman po, Panginoon, ang inyong pong mga lingkod ay humihingi na kapatawaran sa inyo sa aming mga nagawang pagkakasala sa buong araw na ito, Panginoon, at nawa, Panginoon, sa aming pagtulog ay gagabayan niyo po pa rin kami hanggang sa aming muling paggising, Panginoon, at makapaglingkod sa iyo muli sa panibagong araw, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang programang ito ay magsilbing instrumento ninyo, Panginoon, sa pagtawag sa napakaraming mga kaluluwa sa inyong pangalan, Panginoon. Nawa, ang naging pag-aaral ng Panginoon ay naging pagpapala at biyaya sa bawat isa sa amin. At ngayon din, Panginoon, ay kami nagpapasalamat sapagkat, Panginoon, ang inyong pong salita ay tiyak at maaasahan at mapagkakatiwalaan, Panginoon. At sa mga oras ito, Panginoon, ay hinihingi po namin ang kapatawaran ng aming kasalanan, ang katuparan ng aming mga panalangin, Panginoon. Kung mayroon mga panalangin hindi nabanggit sa programang ito, Panginoon, ay kayo po ay nakatatarok, Panginoon, ng aming mga puso, Panginoon. At kung ito po ay hindi po labag sa inyong kalooban, Panginoon, po inyong pagbigyan at magkaaliwan ng inyong pong mga lingkod, Panginoon. At ito po ay aming sinasampalatayan ng narinig po ninyo sa luklukan ninyo diyan po sa langit, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoon na aming tagapagligtas. Amen. Okay? So, maraming salamat sa isang buong oras na inyong pagsama sa akin dito sa ating programa sa Ayon sa Nasusulat Ministry. No? Nawa, naging pagpapalat biyaya po sa inyo ang naging pag-aaral natin ng salita ng ating Panginoon. Muli po ang inyong pumalit na lingkod, Brother Denver Santiago, ay muli ninyong makakapiling sa susunod na linggo. Dito pa rin po yan sa programang Ayon sa Nasusulat Ministry. Maraming salamat po, mga kapatid, at patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoon. No? Yung replay ng ating programang ito ngayong gabi ay inyong mapapanood sa aking YouTube channel. No? So pagpalain din lang sa ating Panginoon at kita-kita po tayo sa susunod na linggo. Maraming salamat.